grievous thought, that my sin not in part, but in whole, Amen. is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. And Lord, haste the day when the faith shall decide, the clouds be rolled back as a scroll. The drum shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. To God be the glory po. Amen. Praise Amen, God. amen, amen. Okay, salamat sa awitin po na yan, ano? Alam niyo po ang awit po na yan, It is well with my soul. Ang istorya po niyan, ito po ay nabuo, okay, ito po ay na-compose ni Horatio Gates Spafford. Okay, bakit niya naawit po yan at nabuo niya yung kanta na yan? So, ito po yung ito yung sabi doon, when peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, when whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. So habang siya po ay nakasakay po nito sa barko, ito po yung binuo niyang kanta. At ito po ang istorya niya habang siya po ay nakasakay doon sa barko. Okay, yung pinuntahan niya po yung kanya pong pamilya, no, na nalunod po ang kanilang sinakyang barko. Okay? At yung apat niyang anak na babae, sila po hindi na nakaligtas. Pero yung kanyang asawa, yan siya lang po ang nakasurvive. So, mga kapatid, ang awitin na ito, inaawit natin, no? It is well with my soul. Okay? At alam natin, may mga mananampalataya na sila po'y ginamit ng Diyos para po maawit natin ang mga hymn na ito. Amen? At ako'y naniniwala na ito po ay nakaangkop sa salita ng Diyos, mga kapatid. Okay? Na anuman ang mangyari na dito sa lupa, anumang mga suliraning nararanasan natin dito sa lupa, it is well with our soul. Amen? Bakit? Temporary lang dito ang buhay natin sa lupa. Amen? Kaya ang pamagat po ng ating pong pag-aaralan is set your affection on things above. Amen. Okay? Tayo po'y tumayo, mga kapatid. Tayo po'y tumayo at basahin po natin kung meron po kayong hawak na Biblia. Okay? Ako meron pang hawak. Meron na tayong screen. Okay? Mas maganda pa rin ay mabuklat natin ang ating mga Biblia. Okay? Colossians chapter 3. In the book of Colossians chapter 3.
Are you there? Okay, say Amen. 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 Okay? Colossians chapter 3 and verse 2, the Bible says, set your affection on things above, not on things on the earth. Okay, tayo po ay mananalangin. Bilang Diyos, maraming salamat po muli sa awiting aming narinig. Salamat sa ginamit niyong mga awit at naunawaan namin ang inaawit namin. It is well with our soul. Anumang mga bagyo, mga dumating na problema sa amin bilang mananampalataya, merong kapayapaan na nagmumula sa inyo. The peace of God which passeth all understanding. At nagkikip sa aming mind and hearts through the Lord Jesus Christ. Salamat Panginoon dahil ang banal na Espiritu ay nasa amin, kaya nararanasan namin ang kapayapaan na hindi po maranasan ng mundong ito. Ang mga bagay ng mundong ito ay mawawala. Alam namin dahil meron kayong salita na nagpapatunay na lahat ng sa mundong ito, the passion of this world will pass away. Pero lahat ng mga nagawa namin para sa inyo at lalo na ang aming pananampalataya sa aming Panginoon Kristo na nagdulot sa amin ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan at mga pangako niyo pa ng mga espiritual na pagpapala, ito'y magpasawalang hanggan. At ito'y makikita namin someday kapag nakasama na namin kayo dyan sa inyong langit. Salamat po sa oras na ito. Gabayan niyo kami. Ang banal na Espiritu ang mangusap at magpaunawa. Gamitin niyo po ang instrumento. Kayo po lamang ang maitaas, maging sentro ng aming pong worship. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright, tayo po'y makakaupo na. Amen. So salamat, nawala na yung ulan. Okay, makakapokus na tayo sa salita ng Diyos. Amen? So, ang ulan at init, yan po'y blessing. Amen? Ng Panginoon. Okay? Minsan, pag bumabaha, hindi na yan blessing. Yun na po yung resulta ng flood control. Patalastas lang yun. Okay, set your affection on things above. Okay, so heavenly minded, that is the theme of our church anniversary. So, ako po mag-encourage lamang po ngayon pong oras na ito, okay, para ma-prepare ang ating mind at heart, okay, this coming Sunday, next Sunday, para po tayo mga kapatid, excited tayo sa gagawin natin para sa Panginoon. Amen? Bakit tayo nagpe-prepare? Bakit tayo nagbibigay sa Panginoon? Amen? Tayo nagsasacrifice ng ating time, ng ating mga financial. Amen? Bakit? Mga kapatid, sapagkat ito po'y worth it. Ang Panginoon ay worthy kaya ng mga bagay na meron tayo ngayon. At ito pong ating mind ay dapat nakapokus sa Kanya. That's why it is heavenly minded. So set your affection on things above, not on things on the earth. Amen? So, sabi dito, ang context, Paul writes this is epistle to the body of Christ during this present dispensation of grace. Amen? So, para po sa atin, ang epistle na ito, ang verse na ito, unlike Israel, whose promises are earthly, a land, a kingdom, prosperity, okay, peace, the church today is given heavenly blessings. Amen. Amen. So hindi po tayo katulad ng Israel na ang focus ng blessing sa kanila ng Diyos is earthly. Okay? But to us, the body of Christ, God gave us heavenly blessings. In Ephesians
1:3. Amen. We are blessed with all spiritual blessings. In where? In heavenly places. Amen. So, sabi pa ng Bible, we have a heavenly position. Right. Heavenly position, mga kapatid. Okay, sabi ng Ephesians chapter 2 verse 6. Okay, we are seated. We are made sit with Christ, together with Christ. In where? In heavenly places, mga kapatid. Amen. So we have heavenly blessings with a heavenly position and a heavenly hope, mga kapatid. Ang ating hope, mga kapatid, ay hindi dito sa lupa. Kaya huwag kang umasa, mga kapatid, sa mga pangako ng mga politiko na korap. Dahil, okay, kinukuha lang nila yung mga earthly. Pero mga kapatid, salamat, hindi tayo umasa sa earthly na mga pagpapala. Because we have a heavenly hope. Amen? Okay, sabi po ng dito, therefore, being heavenly minded is not optional. Mga kapatid, hindi ito optional. Dapat wala kang option, kundi ang mind mo, i-direct mo sa pagiging heavenly minded. Amen. I-set mo yung mind mo, yung attention mo, yung affection mo on the things above. Amen. It is part of our identity as members of the body of Christ. So you must know your identity. Amen? So na ikaw ba meron pang identity crisis? Hindi mo pa alam ang identity mo? Nalilito ka pa, ano ba ako? Lalaki o babae? Siyempre, no? Pag nalilito ka, no, ay may problema ka. Di ba? So, kung lalaki ka, magpaka-lalaki ka. Amen. Kung babae ka, magpaka-babae ka. So, wala nang ibang identity na ginawa ang Diyos sa gender, kundi lalaki at babae. Amen? Ganon din po, mga kapatid, sa panahong ito, dapat makita mo ang iyong spiritual identity. Amen. Not only your physical identity, but also your spiritual identity. Ano ka? Ikaw po ay member ng body of Christ. Kung ikaw po ay nanampalataya sa tapos na ginawa ni Kristo sa cross. Amen? So hindi lang po tayo na identity na member ng Taal Dispensational Baptist Church, mga kapatid. Maganda po na maging identified ka dito. Amen. Bakit? Kasi po, no, ito yung church, no, na kakaiba sa ibang Baptist sa paligid natin. Amen? Walang tithes. Tayo lang po ang hindi nagtuturo ng tithes na i-practice yun. Okay? Kaya ayaw nila dito. Okay? So tayo ay rightly dividing Baptist Church. Amen? Pero, kung ikaw ay na-identify dito at hindi ka na-identify na member ng body of Christ, walang kwenta. Nagsisimba ka dito, every Sunday, tumutulong ka sa mga gawain dito, nagbibigay ka, hindi ka naman pala member ng body of Christ. You are gold. You are headed doon sa impyerno, mga kapatid. Amen. Dahil ang member lamang ng body of Christ ang totoong may kaligtasan. Amen. Sino dito, alam mo na ang spiritual identification mo? I am a member of the body of Christ. Amen. Amen. So hindi natin ikakaya yan. Okay, dahil yan po ang pinakamahalagang posisyon, okay, pinakamahalagang nangyari na experience natin sa mundong ito. Amen.
Okay? Kaya huwag na tayong mag-ano pa ng mga posisyon na yan. Ito na yung pinakamataas na posisyon. Okay? I am member of the body of Christ. Wow. So the meaning, affection. Okay, affection. Okay, luto na ba, Sister Aida? Di pa? Mga ilang minuto pa. Isang oras pa. Okay. Alauna pa tayo magkakainan yan. Isang oras. So, tapusin natin ng 30 minutes. Okay? Amen? Gutom na po ba kayo? So, set your affection on things above. Amen. Not on the food. Okay, the meaning, affection is mindset and desire. Okay? So, set your affection means to focus your thoughts, desires, mga nais mo, mga inaasam-asam mo, okay? And priorities, yung mga prioridad mo sa buhay, dapat i-focus mo kaysa mga makalangit na bagay. Amen? Not just an emotion, but a decision of the mind and will. Amen? So mga kapatid, dapat ang mind natin, no? Lagi natin iset. No? Di ba yung set? Mamaya merong meaning yung set. Okay? Dito muna tayo. Being heavenly minded doesn't mean neglecting earthly responsibilities. Ha? Hindi naman ibig sabihin na sige, puro na lang tayo church. Sige, puro na lang tayo Bible. Wala na tayo. Hindi na tayo magtrabaho. Kasi merong nagsabi sa akin. Sabi niya sa akin, Pastor, hindi ako makakasama sa iyo. Kasi may trabaho ako everyday. Hindi ako makaka-Bible katulad mo. So, mga kapatid, no? Ang pinag-uusapan natin, priority. Amen? Priority. No? Ibig sabihin, kung may time ka sa ibang bagay na makamundo, okay, pwede mong bigyan ng time din ang mga bagay na spiritual. At yun ang mas uunahin natin kaysa sa mga bagay na makamundo. Amen? So, hindi natin pababayaan yung mga responsibilidad natin. Kaya nga mga kapatid, no? Tayo, nagtitipon tayo twice a week. Tama? Amen. Sino sa inyo gustong magtipon na more than twice a week? Wow. Amen. Yung iba ayaw. Okay. So, twice a week na nga lang, absent pa ng isang ng prayer meeting. Di ba? Oh. So meron naman tayong mga case-to-case situation, tama? Pero mga kapatid, kung nakapokus ang ating affection, mga kapatid, ako'y naniniwala, mananabi ka. At isiset mo yung priority mo. Okay? Hanggat kaya mo. Amen? Hanggat binibigyan ka ng Diyos ng ability na yun po'y magawa mo, magagawa mo yun. Kaya nga sabi ng kasabihan, pag may paraan, ano yun? Ayun, pag may gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Salamat, Sister Aida, ha? Nakakaabot pala dyan ang Word of God sa iyo. Amen. So, but living with the right focus and eternal perspective. Amen. Eternal po ang pinag-usapan natin, hindi temporary. Okay, yung mga ginagawa natin sa labas, na hindi connected sa Word of God, hindi connected sa mga spiritual na bagay, temporal lahat yun. Amen. Kaya lahat ng gagawin mo na connected sa spiritual na bagay, ang value niyan ay eternal. Amen. Amen. So huwag natin sasabihin, dyan sa simbahan niyo, ang tagal-tagal matapos. Gutom na ako, launa na nagpipreach pa rin.
Okay? Diyan matitest, mga kapatid, kung ikaw ay nakapokus sa eternal na bagay. Amen. Pero, siyempre, hindi rin maganda na siyempre may nakaset tayong oras talaga na matapos. Tama? Kaya lang, nag-umpisa tayo anong oras? Di ba? Anong oras kayo pumunta dito? Oh. Kaya matatapos din tayo ng late kasi late tayo nag-umpisa. Tama po ba? Kaya i-consider din natin. Amen? Na malate din ng kaunti ang preaching. Amen? Pero kung ikaw po heavenly minded, wala lang yan sa'yo. Kahit abutin ka pa ng 2:00, wala lang yan sa'yo, mga kapatid. Amen? Amen. Dahil ang tunay na Kristiyano na nananabik sa salita ng Diyos, okay, hindi yan mabuboring. Amen? Mas gusto niya pa, at parang nabitin ako kanina sa Sunday School, aatin muli ako sa hapon. Amen. May question and answer eh. Mas marami pa akong matutunan kasi kanina parang hindi klarado yung paliwanag ni Brother Jess, malalim. Mamayang hapon, gusto kong magtanong. Amen. Pero kung ikaw ay hindi heavenly minded, habang nakatayo ako dito, nagsasalita ang tingin mo na sa akin ngayon, okay? Yung fried chicken sa Jollibee. Sunog na fried chicken. Amen. Mga kapatid, so dito matitest. Okay? So the contrast, magka-kontra, above earth versus earth. Earthly-minded Christians chase after money. Okay? Money. For the love of money is the root of all evil. Hindi masama ang money. Ang masama po, love of money. Amen. Kasi ang money ginagamit natin. Bakit? O kung walang money, wala tayong isusuot, wala tayong ikakainin, wala tayong church building. Amen? Pero mga kapatid, kung yan na ang pinupurso mo palagi, comfort, reputation, at mga temporal success, yun lang ang focus mo, earthly. Heavenly-minded Christians live with eternal values in view. Iba ang perspective po ng heavenly-minded Christian. Okay? Ang perspective niya, yung mga bagay na hindi nakikita. Sabi ng Bible, di ba, may mga bagay na invisible na hindi nakikita. Pero yung mga bagay na yon, okay, merong eternal value. Anong verse yun? Anong verse? Sino makapagbigay ng verse na yun? While we look not at the things which are seen, which are temporal, but at the things which are not seen, which is eternal. Amen? Tumingin tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil yun ang mga bagay na eternal. Amen. Tama? Ito, lahat ng nakikita natin dito, ito, mga magagandang cellphone, iPhone, iPad. Maganda yan. Gamitin natin sa gawain ng Panginoon. Amen? Tulad yan, yung laptop. Di ba? O dalawa na. O di ba? Nagagamit sa gawain ng Panginoon. Amen? Yung mga technology, pwedeng gamitin sa Panginoon. Magkaroon sila ng eternal value. Dahil yung mga bagay na yan, masisira lang yan someday. Walang kwenta yan kung hindi magamit sa mga bagay spiritual. So mga kapatid, yan po ang view ng heavenly-minded Christian. Pleasing Christ, winning souls, building up the body. Building up the body. Ibig sabihin po, kaya ka pumupunta dito, gusto mong makapagpalakas ng katawan ng Panginoon. Amen? Gusto mong ma-edify ang brethren mo. Gusto mong ma-encourage siya. Kaya ka pumupunta dito. Kapag pumupunta si Nanay Merlita, amen, na-encourage dapat tayo. Amen?
Kapag kasama niya, sinusundan niya yung mga bata maaga pa. Pinaghahanda niya yung mga bata pupunta dito para maturuan ng salita ng Diyos. Dapat ma-encourage tayo. Mag-build up ang ating pananampalataya and glorifying God. Amen. Paul reminds us sa 1 Corinthians 7:31, for the fashion of this world passeth away. Fashion. Ha? Ano sa Tagalog yung fashion? Yung mga uso. Yung mga fashionista, di ba? Iba-iba ang damit. No? Iba-iba ang design. Fashion, model. Di ba? Fashion of this world. Lahat ng fashion ng mundong ito, passeth away. Amen? Walang masama na magpaganda. Tama? Walang masama na bumili ng magagandang klaseng fashion ng damit. Magagamit yan sa gawain ng Panginoon. Amen? In our priorities, practical application, instead of making life about career, possessions, or pleasures, we live with the mindset that this earth is temporary. Example, a believer who gets a promotion doesn't just see it as a success. Sino ang na-promote na? Sa trabaho. Or yung business mo nag-progress, nag-prosper ka sa iyong trabaho. Yun ba tinitingnan mo as success? Mga kapatid, tingnan mo yun as a platform to testify for Christ. Amen. Walang silbi yung mga success mo dito kung hindi yun magamit na ma-witness po natin, ma-testify natin si Kristo. Amen? Amen. Kaya ka nandyan sa trabaho na yan, nandyan ka sa business na yan. Hindi ka lang para maging successful businessman, successful employee, kundi para magamit na platform yun, mapakilala mo si Kristo. Amen? So, saan ka man nagtatrabaho, gagamitin ka ng Panginoon sa lugar mo. So, in our giving, Israel gave tithes under the law. So, earthly system. We under grace give willingly and cheerfully. Not for earthly blessings, but because we are already rich in Christ spiritually. Kung ang mind mo kaya ka nagbibigay para pagpalain ka ng Diyos, mga kapatid, ang mind mo earthly. Katulad sa Israel. Ganon sila, kaya sila nagbibigay para buksan ang pintuan, ang bintana ng kalangitan at ibubuhos ang pagpapala. Malakay. 3:10. Tama po ba? Sa kanila yun eh. Sa atin, magbibigay tayo mga kapatid, willingly and cheerfully. But not for earthly blessings, but because we are already rich in Christ spiritually. Mayaman na tayo mga kapatid. Amen. Mayaman na tayo kay Kristo. Ha? Kumbaga yung kayamanang physical, material, pangalawa na lang yan. Amen? Ang priority natin, ito na. Amen? So yan po ang motivation natin sa pagbibigay. Ba't tayo nagbibigay? Ng ating time, ng talent, ng ating treasure, ng pera. Bakit? Para i-bless ka ng Panginoon. Ha? Alam niyo po, no? Kahit si Paul, sabi niya, it is more blessed to give than to receive. Amen? Kaya siya nagtatrabaho para makapagbigay siya. Amen? Kasi mas masaya ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Amen. Mas masaya. Kaya nakita niyo po, ang mga mananampalataya sa Macedonia,
Kahit pobreng-pobre na sila, walang-wala na. Pero nagbigay pa rin sila. Tinanggap yun ni Paul. No? Kasi alam ni Paul ang motibo nila. Sila ay matured na Kristiyano. Amen? Gusto nilang mapakita ang kanilang paglago sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay nila. Not grudgingly. Amen? Or of necessity. Okay? So mga kapatid, kaya ka magbibigay hindi dahil kailangan. Magbigay ka dahil mahal mo ang Panginoon. Amen. At nagpapasalamat ka sa Panginoon sa mga binigay niya sa iyo, spiritual at material. Amen? In our giving, being heavenly minded in giving means we invest in eternal things. Alam niyo po bang may account tayo doon sa langit? Amen? Nagdideposito ka doon. Kapag nagbibigay ka sa Panginoon, ikaw po ay nag-i-invest sa mga bagay na eternal. Nandiyan niyo po kaluluwa. Pag nagbigay tayo at nagamit yan para may maligtas na kaluluwa, part ka doon, mga kapatid, sa reward na yon, sa eternal na bagay na yun. Not just temporary needs. Bakit natin pinapaganda ito? Para din sa kaluluwa. Amen. Para din ito para maging komportable yung mga may invite natin na kaluluwa dito. Para hindi sila maulanan dyan. Para maayos ang pakikinig nila ng salita ng Diyos. Maging maliwanag sa kanila ang kaligtasan. Amen. At lumago sila. At maging kagamit-gamit din sa gawain ng Panginoon. Amen? So alam natin bakit tayo gumagawa. Okay? In our sufferings, sa mga kahirapan natin, Paul suffered greatly but was heavenly minded. Ano yung sabi ni Paul? Lahat ng ito, no, is light affliction. Magaan lang. Magaan lang pa ba yun sa kanya? Yes, maganda kasi ang mind niya ay heavenly, hindi earthly. Amen. Pero kung earthly-minded kang Kristiyano, kahit maliit na problema, para sa'yo, malaki yun. Heavy, mabigat. Amen? Diba naman yan? No? Ang hirap-hirap pag ano, puro na lang utos. Parang si Moises, di ba? Yung 10 utos, nabagsak niya. Bakit? Kasi nga, puro utos eh. Di po, mali yun. Nagalit siya doon sa Israel, kaya nabagsak niya. Pero yung iba nagrereklamo. Kagaan-gaan na trabaho, magrereklamo ka? Amen! Ang mga mabibigat na problema, sabi ni Paul, naranasan niya, it is light affliction. Amen? Worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. May purpose pa yan, ha? Kaya blessing pala yung mag-suffer, eh. Kasi kung hindi ka mag-suffer, walang gagawa for us a far more exceeding in eternal weight of glory. Amen? Kaya nga sabi niya sa Romans 8:18, for the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Tayo may suffering. Amen? Amen. Suffering. Sa mga mag-asawa, may suffering din. Tama? Oh. Suffering. Ha? Okay, bago kayo ikasal, ang tawag doon, ano eh, wedding ring. Di ba, wedding ring? Tama ba? Engagement ring pala. Engagement ring. Nung kinasal na kayo, wow, wedding ring. After ng kinasal, long suffering.
Okay, hindi dapat. Dapat masaya tayo. Amen? Okay, normal lang yung may kahirapan. Amen? Pero pag heavenly minded ka, blessing pa yung kahirapan. Kasi magagamit mo pa yun. Lord, thank you. Okay? Sa suffering na ito. Alam ko, no, may exceeding and eternal weight of glory na nakahanda dyan. Nagsasuffer ka as a Christian. Amen? Na ikaw ay pinipersecute. Sabi ng Bible, they that live godly in Christ shall suffer persecution. Kaya okay lang po mga kapatid, maraming nagsasabing kulto sa atin. So be it mga kapatid, dahil sabi ng Bible, ang nag-stand sa tama ay magsasuffer ng persecution. Sige, mag-persecute pa kayo. Gustong-gusto ko yan. Gustong-gusto ko yan. Amen? Akala nila madi-discourage tayo sa persecution. Buti nga ngayon, wala ng physical, di ba? Binabato ba kayo pag nagsishare ng Word of God? Hindi naman. Buti nga ngayon, di ba? Salita lang. Oh. Huwag na tayong ma-offend sa mga sinasabi nila. Kundi tanggapin natin yun. Dahil, sabi ng Bible, they are ignorantly in unbelief. Hindi nila alam. Okay? In our suffering. When trials come, we don't lose hope. We remind ourselves that our home is in heaven and our true reward is eternal. Amen. Oh. Nawalan ka na ba ng pag-asa? Ha? Baka hindi nakaset ang affection mo, ang mind mo, ang desire mo sa mga bagay na nasa taas. Lord! Matanda na ako. Hindi na ako makapag-asawa. Wala nang pag-asa. Mga kapatid, hindi tayo malulose hope kahit anong dumating na trials because our mind is heavenly minded. In our service, paglilingkod, in being heavenly minded helps us serve with the right heart. Alam niyo po, no? Magiging maayos ang puso mo sa paglilingkod kung heavenly minded ka. Amen? Kasi ang paglilingkod mo hindi sa tao. Hindi ka nag-please ng tao. Ginagawa mo yan to please God. Hindi pakitang tao. Amen? Okay? Teaching, example, teaching kids in Sunday school or inviting a neighbor may seem small. Ano bang nagagawa mo dito na sa tingin mo ang nagagawa ko dyan maliit lang? Maliit lang. But in heaven, it counts eternally. Huwag mong mamaliitin yung ginagawa mo. Amen? Di ba may kanta yun na when God is in it. Okay? Little is much when God is in it. Amen? Ano bang nagawa mo? Na sabi mo, hindi naman malaki ang ambag ko dyan. Hindi ganun mga kapatid. Hindi naman ako mayaman. Kaya dyan sa church na yan, parang hindi naman ako pakinabang. Mga kapatid, kung ikaw po ay nandito every Sunday, nagiging encouragement ka. Huwag mong mamaliitin yung maliit na bagay na walang maliit na bagay kung ginagawa mo yan sa Panginoon. Amen. Knowing that of the Lord, sabi ng Bible, He shall receive the reward of the inheritance, for He serve the Lord Christ. So whatsoever you do it heartily as to the Lord. Amen? Mahirap po pag gumagawa ka na wala sa puso. Nakaupo ka dyan, wala sa puso mo ang pakikinig. Mahirap yun mga kapatid. No?
walang reward yun. Sabi ng Bible, masusunog yun sa judgment seat of Christ. Amen? Kaya siguraduhin natin, sabihin mo man na maliit yan, pero gawin mo yan ng buong puso. Mga kapatid, sa judgment seat of Christ, baka daig mo pa yung mga ang daming nagawa na sabi nila, pero sunog pala yun. Bakit? Mali ang motibo. Amen? In our separation, we do not conform to this world's values. Romans 12:2. So mga kapatid, kapag heavenly minded tayo, hindi na tayo makikiayon sa uso ng mundo, sa sistema ng mundo. Amen? Alam niyo po kung bakit tayo minsan nagiging makamundo? Kasi minsan hindi natin nasiset ang ating affection sa langit. Minsan na isiset natin sa makamundong bagay. Amen? Kahit sa damit, sa pananamit. Bakit nakakadamit ka pa rin ng pangmundong panamit? Bakit? Kasi pag Sunday ka lang siguro, nakaset ang isip mo sa langit. Ganyan tayo mga kapatid. Kaya God help us na araw-araw maisip natin ang ating isip sa heavenly things. Amen? Kasi nakikita tayo ng mundo sa labas. Paano tayo makakawin kung ang buhay nila katulad din natin, di ba? Kung ang ugali din natin walang katulad, walang kaibahan. Dapat may makita po na liwanag sa atin. Amen? Shine as lights, sabi ng Bible sa Philippians. Mag-shine tayo as lights in this perverted and crooked world. Alam niyo po ang mundong ginagalawan natin? Perverted. Crook. Ano yung crook? Crook. Ano yung crook? Hindi straight. Ha? Hindi straight. Tapos lalakad ka rin doon na hindi straight na yun. Amen. Kaya pag lumakad tayo ng straight, makikita nila iba ang buhay natin. Mawiwin natin sila. Amen. Madadala natin sila. Lalo na yung mga mahal natin sa buhay. Tama? Testimony yan, mga kapatid. Pakita natin ang good testimony. Pero hindi natin yan magagawa sa sarili natin. Sa pamagitan pa rin ng banal na Spirit na gumagawa sa atin. Amen? Instead of blending with worldly fads, we live distinct lives that reflect our heavenly citizenship. Ha? Imagine niyo po ang itsura mo, tagalangit. Di ba? Itsura ba tayong tagalangit ngayon? Ha? Okay. So mga kapatid, ang itsura ng unbeliever sa itsura ng believer dapat magkaiba. Tama? Amen. Makikita mo dyan, ito taga-langit, ito taga-impyerno. Ito taga-purgatorio yata ito. Alanganin eh. So, confused siya doon. Walang purgatorio po, ano? Langit, impyerno lamang. Amen? Kaya dapat makita natin, may pakita natin na tayo ay heavenly citizenship. Amen? Kaya doon kay Nanay Merlita, pag pumunta ka doon, malalaman mo kaagad kung sino yung mga taga-impyerno. Kasi, pag hapon, nagtitipon na sila doon. Oh. Nagpe-fellowship sila. Pero, ang nasa gitna, bote. Sandigit. Okay? So tayo, nagpe-fellowship tayo sa spiritual. Amen? Kaya iba talaga ang reflection na dapat natin. In our hope, Israel looked for an earthly kingdom. The body of Christ looks for the appearing of Christ
in glory to catch us away. Amen. Yan po ang iniantay natin, ang tinitingnan natin. Sabi ng Titus 2:13, looking for the blessed hope and the great appearing of in the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. Amen. So huwag tayong ma-out of focus. Okay, look up, mga kapatid. Look up. Doon tayo tumingin, mga kapatid. Huwag kang tumingin sa katabi mo, madi-discourage ka. Amen? Tumingin ka sa Panginoon. At pag natingin mo ang Panginoon at tumingin ka sa katabi mo, amen, hindi ka madi-discourage. Kasi una ka munang tumingin sa Panginoon. Amen. Kasi lahat tayo, magkakaiba tayo ng personality dito. Tama? Pero kung ang titingnan mo ang personalidad ng kapatid mo at hindi ang Panginoon na gumagawa sa buhay niya, madi-discourage ka. Amen? Ano ba naman ito? Ligtas ba talaga to? Amen? Minsan kasi, ang isang Kristiyano, hindi pa siya umaabot sa level mo. Baka yung level mo, ano ka na, kumbaga spiritual ka na. May mga Kristiyano pa na, hindi kasing level na, kasing level mo. Amen? Pero pag nakikita mo ang Panginoon sa buhay niya, hindi ka madi-discourage sa Kanya. Kundi, i-encourage mo siya na lumago din sa pananampalataya. Amen? So mga kapatid, look up. At tayo po'y magkakasama doon sa araw na yun, sa rapture. Okay, being heavenly minded means, okay, malapit na po. Okay, 5 minutes. Being heavenly minded means we are motivated by the soon return of Christ, so we live holy and faithful lives. Okay? Diba sabi ng yung sinabi kanina, we are in the last days. Ha? Mag-ano pa ba tayo? Mag-i-slow down pa ba tayo? Sa ating paglilingkod, nasa huling oras na, huling panahon na tayo. Malapit na po ang pagbabalik ni Kristo. Kung sa panahon ni Paul, naghahantay siya, nagdi-desire siya na dumating na si Kristo, kaya ang dami ng lumipas na taon, nandito na tayo ngayon. Di ba? So, naglulunging ba tayo na dumating na si Kristo? Naglulunging ba tayo na habang buhay pa tayo, na hindi na tayo abutan ng kamatayan, buhay ka pa? Ikaw ay kukunin ni Kristong buhay, hindi patay. Yun ang desire ni Apostle Paul, pero hindi nangyari sa panahon niya. Hindi nangyari sa panahon ng mga mananampalataya sa sinulatan niya. Sa panahon kayang ito, alam niyo po, sabi ng Bible, sabi ni Paul, in the last days, perilous times shall come. Nakikita mo na ba yung perilous times? Yung dangerous times? Na kapag lumakad ka dyan, gabi, madilim, sigurado, may mangyayari sa'yo, dangerous. Tama? Dangerous time. Bakit? Ang mga tao, okay, walang Diyos. Amen? Walang Diyos. Sabi ng Bible sa 2 Timothy chapter 3. Okay? For bakit perilous times? Dangerous. Mga kapatid. For men shall be lovers of their own selves. Hindi lang po yan applied sa mga unbeliever. Marami din sa mga believer. Amen? Na minamahal nila ang kanilang mga sarili. Ano pa? Covetous, sakim, boasters, mayabang, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful,
hindi nagpapasalamat, unholy, walang kabanalan. Without natural affection, hindi natural ang kanilang desire. Babae, nagdi-desire ng lalaki. Truth breakers, false accusers, incontinent, fears, despisers of those that are good. Alam niyo po, marami ngayon, no, hindi lang member, pati pastor, mayabang. Despisers of those that are good. Alam niyo po, ang tinuturo natin, sabi ni Paul, this is a good doctrine. Sound doctrine. Pero dinidespise nila, tinatawanan nila ang ating tinuturong doktrina. Traitors, heady, high-minded, mayabang, ang kanyang mind mataas. Makalangit ito kasi high. O baka high, may ano itong bumabata. Lovers of pleasures more than lovers of God. Yung layaw, mga pleasures of sin for a season. Pleasure ng mundo, kasiyahan ng mundo. Pag may birthday party, nandoon. Di ba? Party. Party tayo. Masaya dito. Pleasures. Lovers of pleasures more than lovers of God. Amen? Pag in-invite ka ng party Sunday, pupunta ka ba doon? For this sort are they which creep unto house, having a form of godliness. Ito yung talagang nangyayari na sa last days, sa panahon. May forma ng kabanalan. Form of godliness, but denying the power thereof. Alam niyo yung power? The power of the gospel. Dinideny nila. At pinapalitan nila ng mga perverted gospel. Pero ang forma nila kabanalan. Dinideny nila yung power. Amen? So mga kapatid, kaya dito na tayo. Sana ma-motivate tayo. Lapit na ang Panginoon pala. Amen? Lapit na. So, kung buhay pa ako, gawin ko na ang best. Amen? So ngayong anniversary, okay? Marami pa sana to eh. Kaya lang tapusin ko na dito. Amen? Dito na tayo sa conclusion. Okay, as we celebrate our first anniversary, remember, the foundation of this local church is not earthly, but heavenly in Christ. Amen? So mga kapatid, ito yung pundasyon natin sa ating lokal na iglesia. The mission is not earthly prosperity, but spiritual edification and evangelism. Amen? Kaya po, may Sunday school. Okay? Nag-aaral tayo. Ito po, preaching. Okay? Kumbaga, ito po ay ma-encourage tayo. Okay? Afternoon service, mga kapatid. Okay? Mahasa pa ang ating kaalaman, ma-edify pa, mapalakas pa ang ating pananampalataya. And then, mga kapatid, magagamit natin yan sa pag-evangelize sa mga naliligaw. The focus is not temporal rewards, but eternal inheritance with Christ. Amen? So, mga kapatid, sana po mag-participate tayo ngayong week na to. Amen. Heavenly-minded Christians will live differently, amen, give differently, and endure differently because their eyes are fixed not on what is passing
but on what is eternal. Okay? So tayo po ito ngayon lahat, mga kapatid. So, nakasobra lang ng 2 minutes sa aking pinangako. Pagpasensya niyo. So tayo po ay manalangin, dakilang Diyos, salamat sa mga salita po ninyo. Salamat sa banal na Espiritu na tinulungan kami sa pagpapaunawa, pagpapaliwanag, at maunawaan namin ang aming identity bilang member ng body of Christ. Ay ito po, Panginoon, ay maisabuhay namin ang amin pong focus, ang aming affection, ang aming mindset, ang aming desire, priorities ay dapat nakasentro sa mga bagay sa langit. Lord, tulungan niyo kami sa araw-araw, hindi lamang pag Sunday, kundi paggising namin sa umaga, iset na namin ang aming affection on the things above, not on the things on the earth. Lord, sana po, ito po ay mabigyan pa po ng more explanation sa darating na Sunday, sa mga gagamitin yung mga ngaral. As ito po ang aming pinaghahandaan next Sunday sa aming anniversary. Sana po ngayon, magsimula ngayon sa aming preparation, lahat ng aming gagawin as a preparation for this coming Sunday ay nakaset na ang aming mind, ang aming affection on the things above, not on the things of the earth. Pagpalain niyo po, ganun din po ang aming fellowship sa aming lunch. Salamat po sa provision niyo. Salamat sa mga ginamit niyong instrumento ng mga heavenly-minded Christians. Kayo po lamang ang maitaas sa bawat buhay na nandito ngayon. Kayo po ang maluwalhati mamaya sa aming worship service. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God.